Well, an ancient discovery is shedding light on the early church. The Megiddo mosaic dates back nearly 2,000 years, and experts believe it decorated one of the earliest Christian worship sites in Israel. Well, CBN News Washington correspondent Michelle London takes us to the Museum of the Bible to show us this foundation from the early church. Dito mismo sa kabisera ng Israel, unti-unti nang lumalabas ang mga ebidensya ng isang sinaunang lihim. Sa ilalim ng basag na sahig ng isang modernong kulungan, may nakaabang palang kayamanang hindi ginto, kundi kwento. Ang tinutukoy ko ay ang Megiddo, isang pangalan na may malalim na kahulugan sa mga Kristiyano. Dito raw kasi mangyayari ang huling banggaan ng kabutihan at kasamaan. Sa Biblia, tinawag itong Armageddon, ang lugar ng huling labanan sa pagtatapos ng panahon. At sa mismong lupaing iyon may natagpo ang kakaiba, isang mosaic na halos 1,800 years na ang tanda. Parang tahimik lang itong natulog sa ilalim ng lupa, pero ang mensahe nito nakakayanig ng kasaysayan. Isang ukit ang nakita roon na malinaw na nakalagay, "To the God Jesus Christ." At kung iisipin, panahon pa ito bago ang Emperor Constantine, bago pa ginawa ang mga creed, at bago pa naging opisyal ang Kristyanismo sa Roma. Pero may mga taong nag-ukit na noon ng isang matapang na pahayag na si Jesus ay hindi simpleng tao, kundi Diyos. At dito pa mismo ito natagpuan, sa lugar kung saan may malaking papel ito sa propesiya ng end times o sa pagtatapos ng mundo. Kaya ang tanong, ano ang ibig sabihin ng isang napakatapang na pahayag tungkol kay Jesus na nakabaon sa mismong lugar kung saan daw magtatapos ang huling labanan ng sangkatauhan? Sa video na ito, samahan mo kami habang binubuksan natin ang kwentong ito. Napaka-interesting ng topic na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Discovery beneath the prison. Sa Megiddo Prison, puro bakal at makakapal na pader lang ang makikita. Mabibigat ang mga pintuan dito at mahigpit din ng seguridad. Isang lugar ito na para lang sa mga nakakulong kung saan paulit-ulit lang ang araw. May mga nagbabantay, may mga naguutos at tahimik na routines. Pero noong 2004, may nangyaring hindi inaasahan habang ginagawa lang sana ang simpleng pagpapalawak ng kulungan. Habang naguhukay ang construction crew, sinunod nila ang normal na proseso sa Israel. Bago ka maghukay, kailangang siguraduhin muna ng archaeologists na walang kasaysayang matatamaan. Karaniwan, inaasahan lang nila na makakakita sila ng lumang pottery o kaya piraso ng dating kalsada mula pa noong panahon ng mga Romano. Walang espesyal, walang kakaiba. Pero habang unti-unti nilang tinatanggal ang matigas na lupa, may lumitaw na kakaibang pattern. Maliit na piraso ng tiles na maingat na inayos, may kurba, may disenyo, hanggang sa makita nila ang isang mosaic at halatang hindi ito pangkaraniwang dekorasyon. Hindi ito bahagi ng paliguan, hindi ito pampaganda ng courtyard. Iba ito, mas malalim ang ibig sabihin. Natuklasan nila ang isang nakatagong Christian worship space. Isang maliit, tahimik at limot na silid kung saan nagdarasal ang mga unang mananampalataya kay Jesus noong panahon na bawal pa ang Kristyanismo sa Roma. Walang ingranding pader, walang altar, walang magarang istruktura. Isang sahig lang, pero puno ng kwento. Dito posibleng nagtipon ng mga unang Kristiyano. Tahimik, patago, nagdarasal. Baka nga noon may mga himno silang binubulong habang nag-iingat na hindi marinig ng mga sundalo ng Roma. At ito pa ang nakakagulat, hindi lang archaeologists ang nagtrabaho sa paghuhukay. Mahigit 60 inmates mula sa iba't ibang kulungan ang tumulong mismo sa pag-excavate. Sila mga lalaking naglilingkod ng parusa, pero ngayon sila mismo ang nagbubukas ng isang sinaunang lugar ng pananampalataya. Araw-araw nilang hinuhukay ang lupa, maingat, dahan-dahan. Halos 4 na taon silang nagtrabaho hanggang unti-unti nilang mailabas ang mosaic na halos 1,800 years nang nakatagong parang lihim ng panahon. At hindi basta-bastang lugar ang Megiddo. Sa aklat ng Revelation chapter 16, tinatawag din itong Armageddon, ang lugar kung saan magtatagpo raw ang kabutihan at kasamaan sa huling labanan bago magtapos ang mundo. Isang napakalakas na deklarasyon ng pananampalataya. Nakalibing mismo sa lugar na sinasabi ng Biblia na magiging entablado ng huling espiritual na labanan. Coincidence lang ba? O baka talagang nakalaan itong muling makita ng mundo sa tamang panahon? At sa gitna ng mosaic na yon, may parte na mas kahanga-hanga pa sa lahat.
mga salitang inukit sa bato. Isang mensaheng tumawid ng maraming siglo para muling magsalita sa atin ngayon. The inscription. Habang pinag-aaralan ng mga experts ang mosaic sa sahig, may 3 Greek inscriptions na lumitaw. May isang linya na agad nilang napansin. Maiksi lang, kaunting salita lang. Pero bitbit nito ang bigat ng isang buong paniniwala. Nakasulat doon, "The God-loving Akeptus has offered the table to God Jesus Christ as a memorial." Isang tahimik pero diretsong pahayag. Mula halos 1,800 years na ang nakalipas. Walang debate, walang pag-aalinlangan. Dito malinaw, hindi lang itinuring na propeta si Jesus, tinawag din siyang Diyos. At tandaan, sinulat ito noong panahon na delikado maging Kristiyano. Panahon na pwede kang hulihin, ikulong, o mas malala pa kung malaman nilang naniniwala ka kay Jesus. Pero may isang taong naglakas loob. Ayon sa mga historian, malamang isang babae ang naghandog nito. Si Akeptus, may inihandog siya. At ito ay ang table, ayon sa mga scholar, ito ay Eucharistic table. Ang Eucharistic table ay lamesa kung saan nagsasalo ng communion ang mga unang Kristiyano para alalahanin ang Last Supper ni Jesus. Dito sila nagtitipon, dito sila nagdarasal, dito nila inaalala ang ginawa ni Jesus. Hindi ito simpleng salo-salo, ito ay pagsamba. At sa silid na yon, si Jesus ay hindi lang pinarangalan. Siya ay sinamba bilang Diyos. Sa kabila nito, sa loob ng maraming taon may mga nagsasabing ang paniniwalang Diyos si Jesus ay lumabas lang ng hindi katagalan. Halimbawa nito ay noong Council of Nicaea noong 325 AD. So bago lang. Ang Council of Nicaea, ito ay malaking pagtitipon ng mga bishop para ayusin ang mga doktrina ng simbahang Kristiyano. Pero itong mosaic na ito, itong simpleng sentence na nakaukit sa bato, may sinasabi itong kakaiba. Ipinapakita kasi nito na malalim na sa puso ng mga unang tagasunod ni Jesus ang paniniwalang siya ay Diyos. Halos isang siglo bago pa maganap ang Nicaea. Hindi ito gawa ng emperors, hindi ito utos ng politika. Nanggaling ito mismo sa ordinaryong tao, gaya ni Akeptus, nakilala kung sino si Jesus at hindi natakot sabihin ito. Courage written in stone. Isipin mo kung gaano katapang ang sumulat ng mga salitang yon. Walang simbahan, walang legal na proteksyon, walang assurance na ligtas sila. Pero nagdesisyon silang mag-iwan ng mensahe. Isang mensaheng mas tatagal pa sa kanila at umabot nga sa atin ngayon. Kaya kapag tinitingnan mo ang inscription na yon ngayon, hindi lang ito parang lumang bato, parang may tibok ng puso, parang may boses na galing sa malayong panahon. At habang binabasa mo ang mga salita, parang naririnig mo ang mga unang Kristiyano na nagdarasal doon. Mahihinang tinig, nanginginig na kamay, pero matatag ang loob. Marahil kaya hanggang ngayon may dating pa rin ang mensaheng iyon. Sa Revelation chapter 5 verse 13, may larawan ng langit kung saan lahat ng nilalang nagpupuri sa one on the throne and to the Lamb. Ang the Lamb ay simbolo ng sakripisyo ni Jesus ayon sa bagong tipan. Pero sa sahig ng isang maliit na silid sa Megiddo, nakikita na natin ang papuring iyon. Tahimik, tapat at puno ng pananampalataya. Ginawa ng mga taong nabuhay bago pa maintindihan ng mundo ang buong kwento ni Jesus. Parang pinagdikit ang langit at lupa. Parang maagang bumababa ang awit ng kalangitan. At hanggang ngayon, umaalingaw-ngaw pa rin. Nang matapos na ng mga archaeologists ang paghuhukay at nakita na nila ang kabuuan ng mosaic sa sahig, may isang detalye na halos maliit lang. Madali sanang hindi mapansin. Isang hugis ng isda. Para sa mga modernong tao ngayon, baka isipin lang nating design ito o simpleng dekorasyon, lalo na't malapit ang lugar sa mga pangingisda sa rehiyon. Pero para sa mga unang Kristiyano, iba ang ibig sabihin ng isdang iyon, malalim, simbolo ng pananampalataya. Sa wikang Greek ang tawag sa isda ay ichthys, pero hindi lang ito basta salita. Ang bawat letra ng ichthys ay acronym ng isang pahayag, Isos Christos Theohios Soter, na ang ibig sabihin ay Jesus Christ, Son of God, Savior. Tahimik itong paraan ng pagsasabi, Diyos si Jesus, tagapagligtas siya. At tandaan, ginagawa nila ito sa panahon na delikado maging Kristiyano. Hindi ito panahon na malaya kang magpahayag ng pananampalataya. Panahon ito na pwede kang hulihin o patayin dahil lang sa pagsunod kay Jesus. Kaya gumamit sila ng mga simbolo. Isang isdang iginuhit sa buhangin. Isang lihim na marka sa pader. Sapat na yon para sabihing, ako rin ay tagasunod niya. Hindi ka nag-iisa. Pero sa Megiddo, mas matapang sila. Hindi lang sila basta nagburda ng isda o gumuhit sandali. Inukit nila ito sa bato.
Diretsong nakapwesto sa sahig ng kanilang lugar ng pagsamba, nakikita ng sino mang dadaan, hindi nakatago, hindi pahapyaw, hindi nagtatago sa takot. Ganun kalakas ang loob ng komunidad na ito. Hindi lang sila nagtatago para mabuhay. May ugat sila, may paninindigan, at malinaw kung sino ang sinasamba nila. The fish in scripture. Ang isda ay hindi lang lihim na simbolo. Makapal ang koneksyon nito sa Biblia. Si Jesus mismo ang nagsabi kina Pedro at Andres. Matthew chapter 4 verse 19. Follow me and I will make you fishers of men. Para sa mga unang mananampalataya, hindi ito nakalimutan. Alam nila na kasama sila sa misyon. Magbahagi ng mabuting balita at mag-akay ng iba kay Jesus. At meron pa, ang himala ng loaves and fishes, ang pagpapakain ng 5,000 katao ay hindi lang tungkol sa gutom. 5,000 tao ayon sa Ebanghelyo. Ipinapakita nitong ang Diyos, nagbibigay, nagmumultiply ng maliit na offering, at ginagawang mas higit pa sa sapat ang meron tayo. Kaya para sa kanila, ang isda ay paalala ng divine provision. Divine provision, tulong o pagpapala na galing sa Diyos. Ng Diyos na kumikilos, nakikita ang pangangailangan at nag-aalaga. The symbol and the name side by side. Kaya kapag nakita mo ang isda malapit sa inskripsyong to the God Jesus Christ, mas mararamdaman mo ang bigat ng paniniwala nila. Hindi lang nila pinararangalan si Jesus bilang guro. Hindi lang siya leader o prophet. Ipinahahayag nila na siya ang anak ng Diyos, ang kanilang tagapagligtas. Tahimik, may paggalang, pero malinaw at nakaukit sa bato. Hindi mabubura kahit lumipas ang milenya. At lahat ng iyon, nasa simpleng hugis ng isda. Sa kabila nito, isipin mo sandali kung ano ang pakiramdam pumasok sa silid na yon ng panalangin noong 3rd century. Panahon bago pa nagkaroon ng malalaking simbahan at legal na Kristyanismo. Walang marble na haligi, walang stained glass. Mga pader lang na bato, isang mosaic sa sahig, at ilang tao na tahimik na nagtipon para sa iisang dahilan, sumamba. Hindi ito opisyal na simbahan. Hindi ito pinahintulutan ng gobyerno. Malaki ang posibilidad na bahagi lang ito ng isang bahay o courtyard na ginawang lugar ng pagsamba. Simple lang ang lugar pero sapat na. Doon nagtitipon ang mga mananampalataya para magbahagi ng Eucharist habang inaalala nila ang ginawa ni Jesus, nagpuputol ng tinapay, nagdarasal at nagkakaisa sa pananampalataya. At ginagawa nila ito nang alam nilang bawal ang lahat ng iyon. Hindi lang kontrakultura, ilegal. Pero kahit ganon, patuloy silang dumadating. At sinasabi nito ang isang napakahalagang bagay tungkol sa pananampalataya nila. Hindi nila ito ginagawa dahil madali. Hindi nila ito ginagawa dahil minana lang nila nang walang pakialam. Ginagawa nila ito dahil handa silang isugal ang lahat para sa paniniwalang hawak nila. At kung ano ang nakikita natin sa silid na iyon, sa sahig, sa inscriptions, sa mosaic, ay malinaw na larawan ng kanilang theology. Theology, pag-unawa ng isang grupo tungkol sa kung sino ang Diyos at paano siya sinasamba, malalim na pag-aaral ng paniniwala. Hindi sila nagtataka kung sino si Jesus. Hindi sila naghahanap ng sagot. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Diyos si Jesus. Tagapagligtas siya. Karapat dapat siyang sambahin. Nakakahiya nga minsan isipin, hindi ba? Sa panahon ngayon, malaya ang pananampalataya. Madaling pumunta sa simbahan. May pagkakataon pa nga na nagiging routine or habit na lang. Kaya minsan nakakalimutan natin kung gaano kabigat ang naging kapalit nito noon. Kaya may tanong na sumusulpot, mahina sa dibdib pero malinaw. Kung pareho pa rin ang panganib ngayon, magtitipon pa rin kaya tayo tulad nila? Isusulat pa rin ba natin ang paniniwala natin sa mga lugar kung saan tayo nakatira, nagtatrabaho at nakikipagkita? Kahit alam nating may kapalit na mabigat dahil iyon mismo ang ginawa nila. At ang iniwan nila sa tahimik na prayer hall na yon ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Isa itong hamon, isang patotoo. Isang paalala kung gaano kalaki ang ipinaglaban para sa pananampalatayang libre nating tinatamasa ngayon. Marami ngayong kumakalat na kwento sa mga lecture, documentaries at modern books. Ang ideya na hindi raw talaga sinasamba si Jesus bilang Diyos noong una. Ayon sa version nilang ito, ordinaryong guro lang daw siya noong simula. Lumaki lang ang reputasyon niya habang tumatagal. Nadagdagan ang mga kwento. At makalipas ang ilang siglo, saka lang daw siya ginawang divine ng mga makapangyarihang leader at theologians. Theologian, taong dalubhasa sa pag-aaral ng malalim na doktrina o paniniwala tungkol sa Diyos. Maganda pakinggan ang teoryang ito. Mukhang logical, madaling ulitin. Pero tahimik na kumukontra rito ang sahig ng Megiddo.
Dito kasi, ang hawak natin ay hindi haka-haka, hindi tradisyon na maaring pagtalunan. Archaeological evidence ito, isang mosaic na literal na nakabaon sa sahig ng lugar ng pagsamba na itinayo noong bandang year 230 AD. At doon malinaw na malinaw ang nakasulat to the God Jesus Christ. Hindi ito alamat, hindi poetic exaggeration. Isang tuwid at simpleng pahayag ng pagsamba galing sa mga ordinaryong tao bago pa man bigyan ng Roma ng kahit anong legal na proteksyon ng Kristyanismo. Hindi emperor ang nagsulat nito, hindi council, hindi theologian. Isang lokal na mananampalataya, marahil isang babaeng tulad ni Akeptus, ang naghandog ng mosaic na yon para parangalan ng Panginoon na kilala niya ng personal. At doon nagbabago ang lahat. Hindi ito utos na galing sa taas. Hindi ito political project. Hindi ito produkto ng debate sa council o desisyon ng mga leader. Paniniwalang pinamuhay nila, minahal nila, ipinahayag nila mula sa pinakamababang bahagi ng komunidad, mula sa ordinaryong tao paakyat hindi baliktad. Kaya kapag may nagsabing ginawa lang Diyos si Jesus noong 4th century, ang mismong mga bato sa Megiddo ang sumasagot, hindi, matagal na siyang sinasamba. At kapag binabasa natin sa Revelation chapter 18, ang deklarasyon ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hindi lang iyon malalim na theological phrase. Isa yung katotohanang hawak na ng mga unang Kristiyano. Hindi dahil sinabi sa kanila ng isang council, kundi dahil naranasan nila si Jesus sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong salita. Nakaharap nila ang isang Diyos na hindi nila maikukumpara sa iba. Isang presensyang hindi nila kayang tawaging mabuting guro lang. Kaya nila siya sinamba, kaya nila siya inialay, kaya nila isinulat sa bato ang pangalan niya bilang Diyos. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang lahat ng nakikita sa Megiddo mosaic, ang isda, ang mga inscription, ang alay na mesa para kay Jesus, unti-unti itong nagiging isang malinaw na larawan. Hindi ito basta magagandang design, hindi hiwa-hiwalay na simbolo. Isa itong buo at pinag-isang kwento. Ang isda na noon ay lihim na tanda ng mga Kristiyano ay nagsisilbing diretsong pahiwatig, Jesus ang tagapagligtas. Ang mesa na inialay bilang memorial para kay Jesus ay hindi ordinaryong gamit. Yun ang sentro ng pagsamba noong unang panahon, kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya para sa communion at pag-alala sa ginawa ni Jesus. At kapag tiningnan mo ang mismong silid, ang tahimik na espasyo, ang panalangin, ang pagkakalagay ng pangalan ni Jesus bilang Diyos, lahat ng elemento ay parang mga sinulid na magkakaugnay, bumubuo ng isang malinaw na larawan. Kinilala nila si Jesus bilang Diyos. Mahirap hindi maalala ang sinabi ni Jesus sa John chapter 6, I am the bread of life. Hindi lang siya nagbibigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay ng buhay. At ang pahayag na iyon ay dumating matapos niyang pakainin ng 5,000 gamit lang ang ilang pirasong tinapay at isda. Hindi lang iyon tungkol sa gutom o awa. Ito'y pagpapakita kung sino siya. At ito, malinaw na nakita ng mga unang Kristiyano. Hindi nila pinaghiwalay ang mga himala ni Jesus at ang pagkakakilanlan niya para sa kanila. Ang nagparami ng isda at tinapay. Ang nakasama nila sa communion. Ang tinatawag nilang tagapagligtas ay iisang Diyos. Kaya kapag tinitingnan mo ang mosaic na ito, hindi ka lang nakatingin sa lumang artwork. Para kang nasa gitna ng isang malalim na pahayag ng paniniwala, nakaukit hindi sa papel kundi sa tile at bato, ginawa ng mga kamay na tiyak sa sinasabi nila. Hindi ito palabas, hindi ito palamuti. Ito ay pagsamba bilang pahayag, pagsamba bilang pagkakakilanlan, pagsamba bilang kanilang theology. Mas malalim na pag-unawa sa kung sino ang Diyos at bakit siya sinasamba. At ang maliit na silid ng panalangin sa Megiddo, kahit wala itong engranding anyo, ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa pinakamalalaking katedral. Ikinuwento nito si Jesus hindi lang bilang alaala, kundi bilang isang Diyos na kanilang naranasan. Hindi lang bilang guro o propeta, kundi bilang bread of life at bilang Diyos na nasa gitna nila. Sa huli may isang tanong na mahalagang sagutin. Bakit ito mahalaga ngayon? Bakit dapat nating pansinin ang isang lumang mosaic na natagpuan sa ilalim ng isang kulungan sa Hilagang Israel? Simple ang sagot pero malalim. Ang mosaic na ito ay hindi display para sa museo. Hindi ito art piece na pang-admire lang. Isa itong boses mula sa nakaraan. Isang boses na tumutulak pa rin palabas kahit lumipas ang halos 2,000 taon. At ang sinasabi ng boses na yon na ang mga unang tagasunod ni Jesus hindi nalilito, hindi nag-aalinlangan at hindi naghihintay ng permiso para maniwala
Alam na nila kung sino ang sinasamba nila at ang iniwan nila ay higit pa sa bato at simbolo. Ito ay ebidensya. Ebidensyang nagbibigay bigat sa mga ebanghelyo. Ebidensyang nagpapakita na ang pinaniniwalaan ng early church ay hindi dahan-dahang naimbento. Nabubuhay na ito, isinasabuhay, iginagalang at sinasamba sa mga lihim na lugar tulad ng Megiddo. Para sa mga mananampalataya ngayon, nakaka-encourage ito. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay hindi nakatayo sa alamat o kwentong bayan, kundi sa kasaysayan. Sa totoong patotoo, sa mga salitang inukit hindi lang sa Biblia, kundi sa mismong bato. At para naman sa mga nagdududa, sa mga nag-iisip kung ang pagka-Diyos ni Jesus ay likha lang ng politika o malalaking institusyon noong late centuries, ang mosaic na ito ay nagdadala ng tahimik pero matigas na hamon. Kung hindi kinilalang Diyos si Jesus noong una, bakit nila inukit ang paniniwalang iyon sa mismong sahig ng kanilang lugar ng pagsamba? Bakit sila maglalakas loob? Bakit nila ilalagay ang sarili nila sa panganib kung hindi nila ito pinanghahawakan ng totoo, ng malalim, ng buong puso? Sa panahon ngayon na mas nagiging cynical ang mundo, mas mapagduda, mas matigas ang puso pagdating sa pananampalataya, ang discovery na ito ay parang paalala na lumalaban ng tahimik. Ipinapaalala nito na ang katotohanan ay hindi laging nasa ibabaw. Minsan, nasa ilalim ito ng lupa. Minsan, naghihintay sa mga sulok na hindi napapansin. Pero hindi ito nawawala. At ngayong nahukay na muli ang mosaic na iyon, nagsasalita ulit ito. Ipinapakita nito ang tapang ng unang pagsamba, ang linaw ng kanilang paniniwala, at ang hindi nagbabagong katotohanan tungkol kay Jesus. At baka naman kaya ito lumitaw ngayon ay dahil mas kailangan natin ang mensaheng ito kaysa dati.